Naku, tatlong Pilipinong seaman na sakay ng isang malaking barko ang binomba habang naglalayag sa Black Sea. Imagine ninyo yun, nagtatrabaho lang ng maayos para sa pamilya sa Pilipinas, biglang uulanin ng drone at missiles. At hindi lang yan, dahil dito mas lalong uminit at sumabog ang sitwasyon sa Ukraine at Russia. Record-breaking na bombahan sa Kiev. Mga pambihirang kamikaze drone na ipinapasa-pasa pa sa Iran at sikretong shadow fleet ng mga barko. At ang mas nakakatakot pa, tila umiiwas na ang Amerika, habang ang buong Europa naman ay naghahanda na sa mas matinding gyera laban sa Russia. Ang tanong, sino ba talaga ang nasa likod ng pag-atake sa mga kababayan natin? Bakit parang papunta na ito sa ikatlong digmaang pandaigdig? Panoorin. Napakasakit sa dibdib, mga kahistoryador. Kumpirmado na mismo mula sa Department of Migrant Workers na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong Pilipinong seafarer na ang nasawi sa mga pag-atake sa Black Sea. Oo, isipin mo yung sakit na nararamdaman ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas ngayon. Nag-abroad ang ating mga kababayan, sumakay sa mga higanteng cargo ship para lang magsumika, magpadala para sa tuition ng anak, sa pambayad ng bahay at sa pagkain sa araw-araw. Tapos ang uuwi sa kanila, kabaong. At bakit? Dahil lang nadaanan ng barko nila ang isang tubigan na naging pugad na ng bakbakan dahil sa away ng magkakapit-bahay sa Europa. Alam mo ba kung paano nangyari ito? Ang mga barkong ito ay mga ordinaryong merchant vessels o commercial ships lang. Yes, wala silang dalang kanyon, wala silang dalang baril, at lalong wala silang kinalaman sa gyera. Naghahatid lang sila ng mga pagkain, trigo at iba pang kargamento. Pero habang naglalayag sa Black Sea, malapit sa mga daungan ng Ukraine, biglang may sumabog. Mula sa kalawakan, bumagsak ang mga guided missile at suicide drones. Walang laban ang barko. Nagkahiwa-hiwalay ang bakal. Lumiyab ang apoy sa gitna ng dagat. At sa kasamaang palad, ang mga kababayan nating Pilipino na nasa gitna ng duty nila ang direktang tinamaan. Dahil dito, naglabas na ng matinding babala ang pamahalaan ng Pilipinas at ang DMW at itinuturing na ngang high-risk zone at warlike zone ang buong lugar na iyon. Pero huli na ang lahat, binomba na ang ating mga kababayan. Kaya ang tanong, mga kahistoryador, sino ba talaga ang nasa likod ng mga pag-atake na ito? Bakit pinapasabog ang mga commercial ships na may sakay ng mga Pilipino sa Black Sea? Ito yun. Ang Black Sea kasi ang pangunahing daanan ng barko para sa Ukraine upang magluwas ng kargamento sa buong mundo. Para sakalin ng Russia ang ekonomiya ng Ukraine, ginawa ng Russia na isang no-fly at no-sail hazard zone ang malaking bahagi ng Black Sea. Bawat barkong dumadaan doon, itinuturing ng Russian military na posibleng nagdadala ng armas para sa Ukraine o kaya naman ay nagpopondo sa gobyerno ng Ukraine. Kaya naman paulit-ulit na nagpapakawala ng mga missile at kamikaze drone ang puwersa ng Russia sa mga port infrastructure at sa mismong mga shipping lanes sa dagat. At hindi lang yan, may mga sea mines pa na palutang-lutang doon na pwedeng sumabog anumang oras kapag nabangga ng barko. Sa madaling salita, kahit sabihin mong neutral ang barko mo, kahit sabihin mong mga Pilipino ang tripulante mo, wala silang pake sa gitna ng gyera. Para sa kanila, kapag pumasok ka sa kabilang bakod, target ka. Itong dahilan kung bakit nadamay at namatay ang ating tatlong kababayan. Napakasakit at nakakagalit dahil ang mga inosenteng worker na walang laban ang nagbabayad ng buhay para sa kasakiman
ng mga makapangyarihang bansa. Dahil dito, ang Ukraine kumilos agad. Habang pinalulubog ang mga barko at binobomba ang kanilang mga daungan, naglunsad ng napakalakas at napakabangis na resback ang Ukraine sa Russia, diretso mismo sa pinakasentro at teritoryo ng Russia. Oo, pakinggan nyo ito. Ayon sa mga ulat ng Kiev Independent, nagpadala ang Ukraine ng mga swarm ng long-range suicide drones malapit sa loob ng teritoryo ng Russia. At ano ang tinarget nila? Ang mga higanteng Russian oil refinery. Alam mo ba kung bakit napakahalaga nito? Ang langis ang mismong dugo at pera na nagpapatakbo sa war machine ni Vladimir Putin. Kapag sinira mo ang refinery ng Russia, hindi lang mawawala ng panggasto sa gyera ang Moscow, mawawalan din ng krudo at gasolina ang mga tangke at jet fighter ng militar ng Russia. Oo, kita sa mga kuha mula sa lugar ang mga naglalakihang usok at apoy na umaabot sa ulap mula sa mga sinunog na refinery. Talagang ganti kung ganti. Para sa Ukraine, kung sisirain ng Russia ang ekonomiya at daungan nila, sisirain din nila ang pinagkukunan ng bilyong-bilyong dolyar ng Russia. Pero ano ang naging epekto nito? Lalong nagwala at nagalit ang Russia. Dahil dito, pumutok ang panibagong level ng kalupitan. Ayon sa mga huling ulat mula sa ABC News, nagpakawala ang Russia ng tinatawag nilang record-breaking missile strike sa buong Ukraine, lalong-lalo na sa mismong kabisera nito na Kiev. Mga kahistoryador, hindi lang ito simpleng 10 missile. Magsunod-sunod, daan-daang ballistic missiles, cruise missiles at mga Shahed kamikaze drones ang sabay-sabay na inilunsad ng Russia sa loob lang ng iisang gabi. Isipin nyo ang tunog ng mga air raid sirens sa gitna ng madaling araw habang natutulog ang mga pamilya at bata sa Kiev. Ugong ng mga missile na lumilipad sa ere, sabay sabog ng mga gusali. Nagdilim ang buong lungsod dahil tinamaan ang mga power plant at electrical grids. Nabalot ng takot, usok at hiyawan ang buong paligid. Ang sabi ng mga militar sa Ukraine, ito na daw ang isa sa pinakamalaking wave ng airstrikes na naitala sa buong kasaysayan ng gyerang ito. Talagang gustong ipakita ng Russia na mas marami silang pampasabog at hindi sila uurong kahit bombahin pa ang kanilang mga refinery. Pero mga kahistoryador, kung akala nyo doon lang matatapos ang tensyon sa Europa, dito mas lalong uminit at naging misteryoso ang sitwasyon. Alam mo ba na ayon sa United 24 Media, habang busy ang buong mundo sa panonood sa bombahan, may ginagawang sobrang patagong galaw ang Russia. Lihim na nagtatayo ang Russia ng tinatawag na shadow fleet o hukbo ng mga misteryosong barko at gas tankers. Bakit? Dahil naghahanda ang buong Europa para sa pangkalahatang ban o pagbabawal sa pagbili ng Russian liquefied natural gas. Ano nga ba tong shadow fleet na ito? Ito yung mga lumang barko na binibili ng Russia sa ilalim ng mga pekeng kumpanya at hindi kilalang watawat. Oo, pinapatay ng mga barkong ito ang kanilang mga GPS at satellite tracker sa gitna ng dagat. Tapos, nagpapasalin-salin sila ng langis at gas mula sa barko papunta sa ibang barko sa gitna ng gabi para hindi mahuli ng international sanctions. Pasimple nilang ibinebenta ang langis nila sa mga bansang gustong bumili ng murang enerhiya. Ginagamit ng Russia ang shadow fleet na ito para tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng cash flow sa kanila kahit bawal na. At hindi lang yan, pakinggan nyo ito dahil mas nakakatakot ang sumunod na revelasyon mula sa Army Recognition. Napatunayan na nagsusupply ang Russia
ng mga upgraded na Shahed kamikaze drones diretso sa bansang Iran. At para saan? Para gamitin ng Iran at ng kanilang mga proxy groups sa pag-atake sa mga base at tropa ng United States sa Middle East. Ang Russia gumagamit ng Iranian drones para bombahin ang Ukraine at pumatay ng mga seaman sa Black Sea. Kapalit nito, tinutulungan ng Russia ang Iran na i-upgrade ang kanilang mga drone para bombahin naman ang mga sundalong Amerikano sa Middle East. Nagtutulungan na ang dalawang powerhouse na ito para baguhin ang mapa ng mundo. Nagiging web na ng pandaigdigang giyera ang lahat. Samantala, ang Europa ay opisyal nang naghahanda para sa isang mas matindi at direktang giyera laban sa Russia. Bakit biglang nagkaganito? Dahil nararamdaman na ng mga lider sa Europa na tila umiiwas, lumalayo at nagdududa na ang United States o ang Amerika sa pagsuporta sa kanila. Alam nyo naman sa politika ng US ngayon, busy sila sa sarili nilang usapin at may mga boses doon na gustong itigil na ang pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar na tulong sa militar ng Ukraine. Naisip ng mga bansa sa Europa tulad ng France, Germany, Poland at UK, paano kung biglang iwanan tayo ng Amerika? Sino ang haharap kay Vladimir Putin kapag pumasok na ang mga tangke ng Russia sa aming bakod? Kaya naman walang ibang choice ang Europa kundi ang buuin ang sarili nilang way of war o sariling mekanismo ng giyera. Dahil dito, nagkakaroon na ngayon ng malawakang rearmament o muling pag-aarmas sa buong kontinente ng Europa. Nagtatayo na sila ng sarili nilang mga pabrika ng bala, bumibili ng libu-libong tangke, nag-iensayo ng milyong-milyong sundalo, at naghahanda para sa senaryo kung saan direkta na nilang makakalaban ang Russia nang walang tulong mula sa Amerika. Isipin nyo iyon. Kapag ang buong Europa at Russia ay direktang nagbanggaan sa militar, ano na ang tawag doon? World War III na iyon, mga kahistoryador. Hindi na ito simpleng proxy war lang sa Ukraine. Ito ay pandaigdigang giyera na. Mga kahistoryador, alam mo ba kapag nagkaroon ng malaking giyera sa Europe dahil pumasok na ang Russia at iniwan ng US ang NATO allies, magkakaroon ng pagkakataon ang iba pang mga malalaking bansa na gumawa rin ng sarili nilang galaw sa Asia Pacific. Alam nyo na kung anong ibig sabihin noon para sa ating West Philippine Sea. Kapag busy ang Amerika sa kaguluhan sa Europe at Middle East, mas magiging agresibo ang iba sa ating sariling bakod. Nakakakilabot man isipin, pero ito ang totoong realidad na kinakaharap ng mundo ngayon. Ang pagpatay sa 3 Pilipinong seaman sa Black Sea ay ang malungkot na patunay na wala nang ligtas na lugar sa gitna ng nag-aalab na giyerang ito. Habang patuloy na nagpapadala ng mga missile ang Russia sa Kiev at habang nagtatayo sila ng mga lihim na shadow fleet at binibigyan ng upgraded drones ang Iran, hindi rin naman uurong ang Ukraine sa pagwasak ng mga Russian oil refinery. At sa kabilang banda, ang Europa. Nakakasana ang mga kanyon at naghahanda na sa pinakamatinding giyera sa kanilang kasaysayan habang dahang-dahang kumakalas ang Amerika. Kayo, mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo dito? Sino ba talaga ang dapat managot sa pagkamatay ng 3 kababayan nating seaman? Sa tingin nyo ba, sasabog na ba talaga ang ikatlong digmaang pandaigdig kung mag-isa nang lalaban ang Europa laban sa Russia? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat.